Kung ikaw ay nalulumbay at walang magawa sa buhay. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nitong kantang ituturo ko ngayon sa inyo ay yun, Kung Ikaw by Lito Camo. So itong kanta na to is gagawin nating reggae version, no? So dito pala mga ka-idol, no, make sure nyo lang natapos itong video kasi sa verse mag-iiba yung kanyang reggae pattern, no? So kasi chorus yung nauna dito. So dito muna tayo sa reggae pattern, okay? So yung reggae pattern, yung palagi kong itinuturo, yung magbe-bass kayo na isasama nyo yung string, okay? Ganyan. Tapos strum pababa. Tapos tap sa string. Tapos strum ulit pababa. Okay? Kada chords sa chorus, dalawang beses yung gagawin. Okay? So ulitin ko kasi chorus yung nauna dito sa kanta na to, dalawang beses yung gagawin yung reggae pattern na yan kada chords. Okay? So kasi mamaya sa verse, mag-iiba na yung reggae niya, no? So ulitin ko lang, no? Kada chords, dalawang beses. So ganito siya. Isa pa. Lilipat na. Okay? So ganun yung reggae pattern natin kada chorus, okay? Sa tuwing papasok yung chorus, ganyan yung reggae pattern nyo, no? So, sa verse, mag-iiba na. So, yun. So, proceed nga naman tayo ngayon sa kanyang chorus. So, yung chorus niya dito mga ka-idol, no? So, kasi chorus yun na. So, A. Ayan, so yung A, sa 5th fret, ibabar nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Babar nyo sa 5th fret, okay? Sa 6, 3rd string. Sa 7 ay 5th, tsaka 4th string. Ayan yung A. Sunod is B. So, yung gagamitin nating B is dito. Okay, para malapit sa A. So, yung B, nasa 7th fret yan nakabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret, ibabar nyo. Dito naman sa 8 ay 3rd string. Sa 9 naman ay 5th, tsaka 4th. Okay, ayan yung B. Okay, pagkatapos nyo ng B, pupunta kayo ng G sharp minor. Okay, pupunta kayo ng G sharp minor. So, yung G sharp minor sa 4th fret nakabar yan, ayan, 1, 2, 3, 4, nakabar sa 4th. Dito naman sa 6th fret ay 5th string tsaka 4th string. Ayan yung G sharp minor, so yung normal lang. Tapos C sharp minor, so yung normal lang din. Sa 4th fret pa rin siya nakabar, sa 5th fret ay 2nd string na. Dito naman sa kanyang 6th fret ay 4th string tsaka 3rd string na. Okay, C sharp minor. Tapos pupunta kayo ng F sharp minor, so yung normal lang na F sharp minor yung gagamitin natin. So, yung F sharp minor sa 2nd fret nakabar, sa 4th fret, 4th string, tsaka 5th string. Okay? Ayan yung F sharp minor. Tapos, babalik kayo ng B. Tapos, pupunta kayo ng E. So, yung E, di ba naka-B kayo? Sa 7th fret pa rin yan nakabar. Dito naman is, ano na, sa 9th fret na ay 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? So, ganito kasi ako mag-ipit ng E. Okay? Yung mga chords na yan, dalawang beses nyong gagawin. Okay? Dalawang beses. Pag nagawa nyo ng dalawang beses, pupunta kayo ng E. B pala. Pupunta kayo ng B. So, dito sa dulong B, is 4 down na lang, no? So, ganun na lang. Okay? Sa dulong B. Kasi, papasok na dyan yung verse. Kung ikaw ay nalulumbay. So, papasok yun dyan sa dulo na B. Okay? So, sasampulan ko, no? Para mas maintindihan nyo. So, babagalan lang natin. So, ulitin ko lang, yung reggae pattern na to is pang chorus lang, ha. Sa verse, mag-iiba na mamaya. So, papaliwanag ko na lang doon ulit. So, ganito naman siya sa chorus. So, bagalan lang natin, no? So, ganito siya. Oh, bakit lagi kang ganyan? Nakasimangot na naman. Problema ay kalimutan. Tapos, isa pa. Kung gusto mong mag-aawitan, kung gusto mong magkulitan, kahit hanggang magdamagan. Tapos dulong B. Papasok yung verse. Kung ikaw ay nalulumbay. So, papasok na doon yung kanyang verse, no? So, ngayon, proceed naman tayo sa kanyang whole
verse. So yung whole verse niya rito mga ka-idol, kung mapapansin nyo is yung mga chords may mga number sa taas, no? So yung number na yan, ibig sabihin yan yung gagawin yung reggae pattern, okay? Yung ilang beses yung gagawin. So yung chords dyan is E na mayroong number 6. So ibig sabihin 6 na beses yung gagawin yung reggae na yon. So ganito siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tsaka na kayo lilipat. Okay? So, malinaw tayo dyan, no? Yung reggae pattern natin dito is 6 na beses na kasi may number 6 siya sa E. Okay? Pagkatapos ng E, pupunta kayo ng F sharp minor. So, hindi na natin iisa-isahin yung pagturo ng chords, no? Kasi naisa-isa na natin kanina. Ayan. So, sa F sharp minor, meron siyang number 4. So, meaning, 4 na beses yung gagawin yung reggae pattern din natin, no? Pagkatapos ng F sharp minor, pupunta kayo ng B. Ayan, may number 6 din. Okay, so 6 na beses din. Tapos pupunta kayo ng E na may number 6 ulit. Okay? So yung lahat ng chords na yan, so yung chords na yan sa verse, yung 4 pala, sorry, 4 na piraso lang pala. Yung 4 na chords na yan, 2 beses yung gagawin sa verse. Okay? 2 beses. Pagkatapos niyan, papasok na ulit yung chorus, no? So ganito naman siya kapag kinantahan sa verse para at least mas maintindihan nyo, no? So ganito naman siya. Kung ikaw ay nalulumbay at walang magawa sa buhay, hagdan mo ang iyong nanay at tanggal lang yung Isa pa, ulitin nyo lang ulit yan. Ulitin nyo lang ulit yung mga 4 na chords na yan. At kung ikaw ay nag-iisa at wala namang makasama, himasin mo ang iyong alaga, maging aso man yan o pusa. Chorus. O bakit? So, ganun. Babalik ulit kayo doon sa chorus. Okay? So, yung chorus kaninang nauna, yun na rin yung chords niya, no? So, ganun lang naman siya kadali tugtugin. Halos konti lang yung chords niya, no? So, kasi hindi na natin masyadong kinuha yung ibang chords kasi hindi naman masyadong gamit. Hindi naman masyado nating gagamitin, no? So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at naintindihan nyo. At syempre, advance Merry Christmas sa inyong lahat at good luck sa bago nyong matututunan.